Change oil muna natin si King 150. Ang odo niya ngayon ay 964. So ito yung kanyang tornilyo, size 17 to Ito yung ginamit ko, manual lang. Yan, size 17 mm, sakto yan. So pag tinanggal nyo to sa ilalim, nakadikit itong washer nya to sa makina. Huwag nyo kakalimutan tanggalin to, kasi pag ito yung naglapat sa makina, baka hindi niya malapat maigi. Tapos yan, din rain ko na siya. Doon siya sa butas na yun, yung parang may wall. Ito, yan yung lagi yung ano niya, drain plug. Tapos ang ginamit kong langis siya ngayon ay Petron muna. Itong 20W50 nila na premium multigrade. Kasi lagi naman ginagamit ko Shell AX7. Kaso dito walang Shell na malapit. So Petron meron. Kahit hanggang 1000 km lang. So hanggang siya, sa 2000 km. Palitan ko na ulit ng langis. So yan, ibalik na natin yung kanyang drain bolt. Tapos titignan natin sa dipstick niya, syempre. Sukatin natin ng maayos dito. Pagkatapos nun, ito titignan natin kung mapupuno rin siya, kung nagbawas ba o hindi. Tapos itong used oil, tingnan natin kung 1 liter din ba ito. So tingin ko nasa na lang siya, 900 o 850. Ano ka na? Medyo mas mababa kasi siya ng konti dun sa nung nabuksan ko to na bago. Pero siyempre given na yun dahil mainit yung makina. Tapos mainit pa yung biyahe ko eh. Sobrang init nung biyahe ko na Bulacan to Isabela. Yan, painitin na natin to. Tapos sukat ulit. Yan, papakita ko sa inyo yung sa takip. May nakalagay siya na 1.0 liters yung oil. So nilagay ko na lahat. Pero pinaka the best pa rin, sukatin pa rin. Start muna natin siya ng kahit 2 minutes. Tick na lang muna. So habang pinapainit nyo siya, siyempre titignan nyo rin yung ilalim kahit nahigipitan nyo na. Tignan nyo kung walang leak dito sa may tornilyuhan nung dito sa may drain bolt kung walang leak. Yan, so okay naman, clear naman. Dati kasi nakakalimutan ko pang ilagay yung drain bolt. So paglagay ko nung langis, bumuhos talaga dyan. Tapos minsan naman nakakalimutan ko siyang higpitan ng sobra. Kaya habang umaandar nun, naglilik. Sa iba kong mga motor yun, ganun.
Kaya dito kay Skygo King 150, tini-triple check ko na palagi. So maya maya lang, ano na, may 3 minutes na to. Pwede natin sukatin yung dipstick. Yan, pwede na natin sukatin. Dapat nasa loob ng marking yan yung langis. Ito. Pag dito siya sa bandang baba, lower yan. Pag dito naman higher. Dapat nandyan lang siya sa loob. Yan, dapat tuyo siya. So, sukatin na natin. Yung pagsukat niya, sausaw nyo lang kahit di nyo na i-thread. Yun, so makikita natin na pasok siya sa sakto nga yung 1 liter. Hindi ma-focus yan. Yan, hindi siya lumagpas dito. Dito lang siya sa loob. Kasi pag umabot siya dito, pag lumagpas, sobra-sobra yun. Yan. Pagka nandito naman kasi, pag sumobra siya dito banda, ilalabas niya yun sa mga oil seal. Masisira yung mga oil seal, tsaka sa airbox dito. Lalabas dyan yung sobra-sobrang langis. Lalo pagka high speed kayo. Kasi high rev eh. Kaya yun. So change oil na. Bukas biyahe naman tayo ng Bulacan.